Pagdating sa bahay, ang gagawin po natin, complete vaccine na ba yan? Kung paano maiwasan na mag-piglet scouring. Then ang lahi pala nito guys, nabanggit sa akin. Sana guys, magiging fast grower po ang mga bake nito. Ayun na. Ay, Diki! Hi guys, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kumusta na? Welcome back po sa aking channel. For today's video guys, mag-update lang po ako sa inyo ha, sa akin pong mga bake po na nabili ko, no? Today ay pang 4 days po simula sa pagbili ko sa kanila, no? So bago tayo magpapatuloy guys, si Dodong Villaran po ay maghuhugas muna ng aking kamay gamit po ang sabon, no? Beginners, gagawin po natin ito, no? Isa po sa mga magandang tip ko po, handog ko sa mga baguhan dyan na nagbababoy, no? Isa po sa mga gawaing or magandang gawain po yung ganitong klaseng ano guys, sistema, yung maghuhugas tayo ng ating kamay bago lumapit sa ating mga baboy. Kahit tayo ay backyard lamang, no? Backyard piggery, better po na bago tayo kumapa sa ating mga baboy ay nakapaghugas tayo ng kamay. Mas maigi nga po kung tayo ay maligo talaga, no? Bago pumunta sa baboyan. Pero si Dodong po, kahit backyard piggery lamang, ay nakaligo na ako kanina lamang. So ngayon po ay maghuhugas na lang po ako sa akin pong hands. Okay. So ito na guys, puntahan natin yung ano guys, mga biik ni Dodong. Siya nga pala guys, itong trapal, no, aside from naglagay ako ng net, no, black net sa aking babuyan, ito po mula dito hanggang doon sa unahan, palibot guys, maliban na meron pong net dito, naglagay pa rin po ako dati-rati pa ng trapal, no. Kasi guys, mga ilang araw, mga 4 days siguro ang pag-ulan, no? Okay, so kailangan ko maglagay ng trapal para hindi po lalamigin ang aking mga baboy. So dito guys, kailangan nating buksan ang trapal, no? Para lumiwanag po ang ating background ngayon dahil madilim po, no? Okay, pailawin muna natin ang sulo or ang bombilya. Ayan. So, gumagana lang guys ang aking pong ceiling fan or ceiling fan, I mean. Kailangan kong pumatong ng bangko guys para hindi tayo mahirapang umakyat sa taas. Dito guys, oh. Okay? Diki! Hello, kumusta na ikaw? Ito guys, ang totoong kalagayan po sa small backyard piggery ni Dodong Villaran. No, kailangan kong gawin to guys, no? Tanggap ko na po kung ano ang sistema sa babuyan ni Dodong Villaran, no? Ito po ay isang blessing na po. Blessing ni Lord sa akin. Tapos mas maganda siguro ang trapal, iligpit ko muna ito. Kasi guys, ang trapal na to, akin po itong pinapatuyo kanina. Ito po yung trapal guys na ginamit ko sa asula dati. Tinanggal ko na kasi asula dito eh. Okay? So ngayon, atin munang paliguan siguro sila, no? Para mag-fresh. Pero hindi ang mga bactin guys ha. Hindi yung mga idik ha. Ayan guys. Unahin ko muna guys ha. Si yellow ear tag na gelt ko dahil nainitan na to eh. Sandali lang. Off natin yung ceiling fan. Hinihingal siya guys dahil sa init. Maya-maya guys, akin pong i-share sa inyo. Ayan o, yung mga bago nating biyaya ng mga bactin or biik. Ang lakas kumain guys, puro biyag lang. Maganda sila kumain. Tsaka ngayon guys ay dry feeding si Dodo ngayon, no? Dry feeding.
Pre-starter stage po sa akin pong mga biik na yan. Pre-starter stage. Okay, saglit lang na papapaligo. Diki! Ayan, tumatayo na guys, oh. Siya nga pala guys, hindi ko sila paliguan ngayon ha. Dahil ang advice po sa akin ng tao, yung taga-farm mismo na binilhan ko, ay mas maganda na paabutin mo na or palampasin ang 1 month na pag-alaga ko sa kanila simula sa pagbili bago ko sila paliguan. Okay lang naman na babasain ang sahig basta wag lang muna paliguan. Okay? So dito na area guys, or dito sa puntong ito, nag-iingat po si Dodong dahil ang baboy po ay bigla na lang lumalapit sa tubig. Kaya mababasa po yan sila. Okay? So this time guys, mag-ready na si Dodong ng feeds para po sa kanilang pagkain. Okay, so ngayon guys, nasa pre-starter po si Dodong sa mga biik po, ano? Pandar natin ang kilahan. Maya-maya po, bago tayo magtatapos sa video na ito, meron po ako beginners i-share sa inyo na tip or idea na maaaring makatulong sa inyo na hindi mag-scouring o magtatae ang inyong mga biik kung kayo ay bumili, no? Okay. So atin pong hahaluin. Okay, so ito pala guys ay ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no? Ito po ay hinahalo ko sa dry feeds, no? Pre-starter feeds. Okay, sana yung kabo natin. Hello! Dik, 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 dik. Okay. Magbigayan kayo ha. Mga idik, mga baktin. Happy farming po mga ka-farmers. Ayun na, humingi na isang gelt. Actually guys, kagbibigay ko lang sa kanila ng merienda kanina, mga 15 minutes ago. O 20 minutes. Okay. Medyo ilahan pa sila guys. Kasi bago pa eh. No? Bagong bili pa sila eh sa akin. No? Medyo takot pa sila eh. Oh, kumusta ikaw, Diki? I am just talking my girl guys ha. Uy! Huwag ka mangagaw, Diki. Ito po guys ang akin pong ibabahagi sa inyo mga beginners. Sa mga expert dyan, si Dodong po ay humahanga sa inyo, mabuhay po kayo. So beginners, atin pong tatandaan na ang simpleng tip na ito sana makapagdulot sa inyo ng munting kaalaman. Number 1, pag kayo po ay bumili ng biik mula sa babuyan, inyo pong aalamin kung napurga na ba, complete vaccine na ba yan, yung tungkol po kung paano maiwasan na mag-piglet scouring sila. Pagdating sa bahay, ang gagawin po natin, base lang guys sa disclaimer muna, ang ginawa ko po, pagdating dito sa bahay, sa babuyan ko, hindi ko muna agad-agad silang pinakain. Yun po ay ginawa kong desisyon. Hindi ko muna agad silang pinakain ng feeds. Then pagdating dito, saka ako naglagay ng tubig. Okay? And then, ang purpose kung bakit hindi ko sila agad pinakain pagdating dito, para hindi agad sila magkaroon ng problema katulad ng scouring na yan. Dahil isa po sa mga na-realize ko at na-experiensyahan ko noon sa unang batch ng fatteners ko, from the biyahe, from travel, pinakain ko siya kaagad. Marami guys, no? Siyempre, baguhan pala ako noon.
nagtatai po ang aking mga baboy dahil malakas din po yun uminom ng tubig. So, ang ginawa ko, pinalipas ko muna ang 3 oras or umabot ng 4 na oras bago ko sila normal na pinakain. Kumbaga, hindi ko sila binigla in short. Yun lang guys ang akin pong masasabi sa inyo, no? Yan. So, para maiwasan natin ang pagtatay sa mga biik na mga bagong bili from other babuyan, huwag po agad pakainin kapag po bagong dating sa babuyan. Yung tubig naman kasi wala namang problema eh. Dahil ang tubig po ay importante naman sa ating mga baboy. Kailangan po nila yan. Pero ito, hindi po sila uminom ng maraming tubig. Paunti-unti lang, no? Kasi pagdating dito, naglagay ako ng kalahating balde na tubig. Sa awa ni Lord, matitigas po ang kanilang mga dumi ngayon, no? Buo at matitigas na kulay itim. Hindi po malambot, no? Wala po sa kanila ang scouring na tinatawag, no? So ayan guys, no, talagang kumakain sila ng pre-starter feeds, no? Ayan, nag-aagawan sila guys. So na-realize ko sa mga biik na to, kahit na 4 days old since buying pa lang sila ngayon, sila po ay sanay na pong kumain ng feeds, no? Sanay na silang kumain ng feeds or marunong na silang kumain ng feeds bago po dinispose sa akin mula sa farm, no, sa pig farm. And at the same time po, marunong na rin po silang uminom ng tubig doon po sa pig drinker na ginawa ko sa ating babuyan, no? Ibig pong sabihin, sa ginawa pong sistema ng farm na binilhan ko nito pala, na isip ko lang, na hindi sila nag-dispose sa kanilang mga biik po, no? Piglet sealing po kasi sila, na hindi po umaabot sa standard na sistema nila. Like for example, yung body weight, no? Isa palagay sa kanilang sistema, yung timbang ng isang biik po ay standard weight is 10 kilos po, no? 4,500 lang guys. Medyo may kamahalan lang, no? Dati kasi 3,500, 3,800, 3,900, 4,000. Pero sa ngalan na nag-ano ngayon ang supply sa baboy sa mga biik sa aming lugar, kumunti kaya tumataas din po, no? And then ang kanya pong sinabi sa akin, hindi rin po kasi mura ang commercial feeds kaya nagkaroon siya ng increase sa piglet, no? Hindi lang naman siya, no? Talagang marami po ang mga farm sa baboy na mataas ang presyo. Pwede rin naman daw guys na ibenta niya ng 3,500, 3,637 pero bagong walay sa inahin. So, ang disadvantage po pag ang biik na binili natin na bagong walay sa inahin, so masyado pa hong masilan, no? Masyado pa hong sensitibo ang kanila pong katawan. Ang kanila pong pagiging biik, I mean, no? Pwede pa sila mag-scouring kung ano-ano pa mga problema ang nangyayari sa kanila. So, ito po ay isa po sa mga pinasasalamatan ko sa ating Panginoong Diyos dahil ito po ay healthy po ang mga biik na ito. Then, ang lahi pala nito guys, nabanggit sa akin sa pagbili ko, itong mga tindig ang talinga, may lahing large white. Then, durok, no? May landrace din guys, then meron pong pitrain, no? Yun po, ang 4 na lahi ay binanggit sa akin po ng tao or sa farm mismo, no, yung owner sa farm, na ang lahi nito kapag tumba ang tainga pababa going to land, ang lahi po ay landrace at durok. Okay, may crossbreed daw po ito sa basta 4 guys na lahi: landrace, durok, large white at pitrain. Paulit-ulit. So ayan guys, paubos na po ang kanilang feeds. Ayan. So talagang sa palagay ko guys, ito ay sana guys, fast grower po ito. Sana lang po kasi nakikita ko base lang sa mga reaction nila ay talagang kinakain nila ang feeds, no? Wala pong sayang, no? Kung meron man tayong makikita po ng mga tapon-tapon diyan, kumakalat sa sahig po, yan po ay kanila po yung kakainin mamaya po, ano? Talagang guys, talagang masaya po ako. Kahit na bumili ako ng biik, no, masaya po ako dahil ang buhay ay weather lang talaga. Talagang weather lang. Panapanahon lang po talaga ang buhay natin. Minsan merong kabiguan, may tagumpay. Kung hindi man tayo kumita sa ating by batches na mga fatteners o inahin na nagpapaanak tayo ng baboy, pag hindi man tayo kumita ngayon, maaaring next time pwede tayong kumita. And then maaari pong lugi tayo. Patas, pwede rin, no? Talagang ganun ang buhay business, guys, no? Yung pong tungkol pala, guys, masingit ko lang, yung pagbubukas ko at pagsasarado sa aking trapal, no, dito sa aking babuyan, ay binabase ko po sa
status ng panahon, no? Pag tag-init po, binubuksan ko yan. Pag tag-ulan, na malamig ang panahon, akin pong ginaganyan, no? Talagang binababa ko yan. Ayan guys, so ito guys, oh, wala nang feeds dito sa pasungan. Ubos na po guys. Sana guys, magiging fast grower po ang mga bake nito. Ayun na. Ay, Diki! Up, 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 up! Up, 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 up. Huwag ganyan. Bad yan. Diki! Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Shout out po kina Glinda Bravo watching from Coronadal City, kay Vicente Baraka watching from Ibahay, Aklan, kay Vilmo C. Manlapas watching from Bataan, kay Fillmore Turot Jr. gikan sa Pagadian City, o kaninyong tanan viewers, shout out po sa inyo. Ako po si Dodong Villaran ay patuloy pong nagpapasalamat po. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pagtangkilik po sa aking mga simple shows o simple videos sa pagbababoy. Kung ikaw po ay hindi pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. God bless po and peace out everyone.